magpapakain kayo. Lalo na po sa ating mga OFW dyan, mag-iingat po kayo palagi. Ngayon nga po pala, may gagawin po tayong overhaulen na TMX 155 po. Medyo madami-dami pong papalitan. So, samahan nyo na lang po ako sa paggagawa. So mga kamekanika, ayan nga po pala yung gagawin nating TMX 155. Bali nga po pala dyan na nabaklas na po ni tatay yan. Diyan po kasi anong time na yan nung binabaklas po ni tatay, may online class po kami. Kaya po hindi po ako nakapag video nung kay tatay po. Bali ayan nga po, pagtapos naman po ng aming klase, pumunta na rin po ako dyan. At ayan na po yung nadatan ko. At sabi ko rin po kay tatay na ibablog ko po ito. Bali po dyan nga daw po, madami rin pong papalitan. Pinalitan po siya ng mga bearing sa may transmission po. Tapos pinalitan din po ng stick bearing. Tapos ng drive gear po. Madami-dami din po pinapalitan. Pati po yung sa may handlebar, ganun po. Pinalitan na rin po. At dyan po, ginagawa po naman ni tatay ay tinitignan po kung may ibang sira pa po itong makina po ng TMX 155. At pagkatapos naman po hanapin ni tatay yung ibang sira po, ayan nga po pala yung motor na ating ginagawa. Dyan po, nalinisan na po namin lahat, nabila na rin po ng piyasa. Bali po, ibabalik naman na po natin lahat ito. Pagkatapos naman po ilagay ni tatay lahat ng bearing, inaayos naman po ni tatay ang transmission gear po. Dyan po, kaya po inayos po ni tatay yan kasi po pinalitan nga po ng stick bearing. Pagkatapos naman po ayusin ni tatay ang transmission gear po, ay babalik naman na po agad dito ni tatay dito. Una po, nilagyan muna po ni tatay ng langis ang ating mga bearing
po kasi po kailangan po yun para po iwas din po sa kukuskus ng bakal sa bakal po. At pagkalagay naman po ni tatay dyan ng dalawang transmission gear, kasunod naman po ni tatay yung sa may cambio po, yung pa letter Y po na dalawa. Pagkatapos naman po ni tatay na maayos po yung sa may cambio, sinunod naman po ilagay yung mismong sigunyal na po. Pagkatapos naman po ilagay ni tatay ang sigunyal at nalagay na rin po ang crankcase, nilagay naman na po ni tatay ang clutch housing at saka yung mga clutch po. Pinalitan din po pala yan ng clutch lining. Dyan po nilalagay naman po ni tatay yung parang baso po na yan. Matapos naman po na malagay po ni tatay yung clutch housing at saka yung sa part po ng clutch, nilagay naman po sunod din tatay dyan ay yung block.
Pagkatapos naman po malagay ni tatay yung block, sinunod naman po namin yung cylinder head po. Ayun nga po pala, kaya po umaga na po namin nakabit dahil po pinaretread po namin itong cylinder head po. Kasi po halos puro lost thread po yun sa may rocker arm niya po. Pagkatapos naman po, mahigpitan po yung sa may cylinder head, sinunod naman po namin yung bracket po sa may rocker arm. Bali po yung dalawang kilid po yung nag-lost thread dyan. At pagkatapos naman po namin ma-tune up yung sa may rocker arm po, nilagay na rin po namin itong mga tornilyo. At pagkatapos naman po mabuo ng makina, inilalagay na rin naman po namin dyan ang makina. Pagkabuo naman po, ayan na po ang ating nagawa. Maraming salamat po sa paggawa dito po kay Tatay Dong sa dito sa lady mechanic sa amin na si Angel. Tapos na po yung pinagawa ko. Maraming po salamat. Maganda po yung paggawa ko. Sulit po paggawa ko.